Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang pahayag ng isang 88. Alam nyo na, 88 na political analyst ko, no? Sabi niya, yung pakig-alliance ni Senator Amy Marcos sa mga Duterte is a kiss of death. Lalo lang daw mawawalan ng boto si Senator Amy. Okay, so mga kaibigan, nakaboto na ako. Senior citizen Duterte 12. From Duterte, naging 12. Talagang straight voting ako ng PDP. Paalala lang sa mga papunta pa sa presinto, yung marking pen, huwag nyong masyadong idiin dahil pag madiin, mag-blot sa likod, magmarka sa likod ba, hindi mabibilang yung boto nyo, ma-overvote. So, please lang, magaan lang yung pag-seed nyo sa inyong balota na siguro din walang marka sa likod. Ito, sa post ng Manila Times 2 hours ago, sabi dito, Senator Amy Marcos stands to lose more votes in the midterm election with her continued alliance with the Dutertes. Sinong nagsabi? Yung 88, yung disbarred lawyer, Mr. Larry Gadon. Sinisweldohan natin, Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Anong naitulong niya sa laban sa kapobrehon? Survey ng SWS, dumarami ang bilang na nagugutom, dumarami ang bilang ng mga pobreng Pilipino. Anong ginagawa itong Presidential Advisor nito? Tapos parang parang Presidential Advisor on Political Affairs. Sabi niya, wala daw, lalo lang daw matatalo si Amy Marcos. Bakit siya nakipag-alyansa sa mga Duterte? Okay. Ito, basahin ko Senator Amy Marcos stands to lose more votes in the midterm election with her continued alliance with the Dutertes. Yun ang payag ni Gadon. Gadon issued the statement as he expressed dismay over the senator's new political advertisement asserting that the administration was no longer led by a Marcos but run by Romualdezes and Aranetas. He said he does not agree with her claim that her brother, President Ferdinand Marcos Jr., is conspiring with the very people who once oppressed their family. He questioned, si Gadon questioned why Senator Amy is now siding with the Dutertes, even after Vice President Sara Duterte said she wanted the remains of the former President Marcos Sr. exhumed, threatened to have President Marcos, Speaker Martin Romualdez, and First Lady Araneta Marcos killed, and portrayed the President as a drug addict. Grabing mga birada ni Senator Amy ngayon. Ito ang sabi ni Gadon. I believe Sara's endorsement is a kiss of death. The Dutertes no longer have the votes. Wow. Especially now that their image is so tarnished in the public eye. Pabayaan na lang natin si Mr. Larry Gadon. Karapatan niya yan na magpahayag ng kanyang opinion. Okay. So, unahin natin yung sirang-sira na daw ang mga Duterte sa image ng mga tao. Well, depende sino yung mga tao. At depende gaano kadami yung tao. But basing on, yun na lang, yung birthday ng Pangulong Digong nung March 28. Hamunin natin si Mr. Larry Gadon. Kaya ba ng Pangulong Marcos Jr. mag-birthday siya September, correct me if I'm wrong, September 13. Sige nga, kaya nyo bang magkaroon ng global celebration ng President Marcos Jr.? We challenge you. So, kung kaya ninyo yung ginawa ng mga DDS noong March 28 at mas marami, sige, payag na kami. Aminin na namin na kakaunti na lang ang naniniwala sa mga Duterte. Sige nga,
Tatanggapin nyo ba ang hamon? But I don't think so. Hindi nyo kaya. O, kaya nyo bang magkaroon sa Google Map ng Duterte Park? Later on, naging Duterte Forest. Later on, naging Duterte Street. May Duterte Beach. Kaya nyo ba yon? So, pabayaan na lang natin na magsalita itong presidential advisor nito na ulitin ko, sayang lang ang sweldo natin sa kanya. Ano ba ang naitutulong niya na ma-alleviate ang kapobrehon? Oh, wala na daw tao mga Duterte, lalo daw matatalo. I don't believe so. Kasi ako, pamilya ko, kaibigan ko, bago siya inendorso ni BP Sara, ayaw na namin kay Senator Amy. Kasi nga Marcos siya eh. Kaya lang nung sinimulan niya yung kanyang Senate investigation, tapos sinabayan pa ng endorsement ni BP Sara, tapos mabilis gumawa siya ng committee report, sampa ng kaso sa ombudsman, mabilis naman ang ombudsman, ngayon pinapasagot na yung mga kinasuhan. Nako, nagbago na ang lahat. So, kinampanya namin si Senator Amy at maraming naniwala. At first, maraming tanong, halos lahat nagtanong, bakit nyo isinama si Marcos at Villar sa Duterte? Pinaliwanag namin na hindi pare-parehas ang magkakapatid. Tapos, pinaliwanag namin yung ginagawa ngayon ni Senator Amy. Tapos, ano pa yon? Na may na si PRRD, meron akong nabasang post ba o video na wala daw problema si PRRD kay Senator Amy. Talagang daman-daman ni PRRD ang sincerity ni Senator Amy sa pagtulong sa mga Duterte. At ganon din si BP Sara. Bakit inendorso ni BP Sara si Senator Amy? Dahil magkaibigan sila, kilalang-kilala ni BP Sara si Senator Amy. And I believe, yung endorsement ni BP Sara kay Senator Amy lalong nagpalakas sa kanya. Nadagdagan pa, endorsement ng Iglesia ni Cristo. Wow, yun na yung final blow. Kung sa boxing match pa, yun na yung left hook ba yun ni Suarez? Yun, mainit na topic ngayon, yung tumira si Charlie Suarez. Tapos dumugo ang kalaban, panalo na sana, kaya lang headbutt ko no ha. Yan na, ang final blow, yung endorsement ng Iglesia ni Cristo. In-endorse nila si Senator Amy at Camille Villar. Tingin ko mananalo si Senator Amy at Camille Villar. At itong sinasabi ni Larry Gadin na ito is it does not hold water. 8-8 siya pagdating dito sa usaping politika. Pabayaan na lang natin siya.